So to finally start, no, tonight we are in the conversion part, no. So medyo nabago lang yung text, but our topic is focused on leads and conversion. So we will not be talking about how to get leads, how to get conversion, but ito po kasi yung may mga tanong na napapaloob sa questions sa topic na ito. And we talk about leads and conversion, in fact, on the last training, and how we get more leads, how we convert people. But here, the most important part sa ating training ngayon is how you manage and track those, and how would you use tools to facilitate sa lahat ng ating leads and conversion. So ito po yung mga topics na ating pag-uusapan ngayon, and these are the 3 questions most asked when we are selling using Facebook, especially sa Messenger. Kasi we know in fact lahat na po sa website is also automated. Pwede sila mag-sign ng form, pwede sila mag-click ng ganyan, and then babasahin niya ng description. But syempre, we know. And if you don't know yet, messenger marketing or sa conversational commerce o yung nagchat sa Facebook is ito po yung in-demand ngayon, kasi ito po yung low cost and fastest and secure and most engaging platform na people buy and people sell. Okay, so that's why ito po ang main topic natin. Di tayo mag-revolve around dito sa platform na ito. So number 1 is how to follow up leads and convert into sales. Okay? So, siguro alam natin yung ibig sabihin na yun, but let's move on later. No? So, andyan yung number 8 natin. So, how to track all conversations, which one are non-buyers and those buyers and repeat buyers. So, mahalaga po ito kasi ito po yung dito nakasalalay kung tayo ay makabenta or sino may bentahan or sino pa hindi na mabentahan. So, number 9 is the how to track messenger sales in ads. So if these questions or topics are talaga nakaka-relate kayo, type nyo lang relate, and then we will move on sa ating topic, kasi we would know na sino ba talaga yung nangangailangan nito. If you type relate right now, and then we will proceed on this topic. But syempre, to conserve time, no? So we will proceed. So the question, how to follow up leads and convert into sales. So, we know na tayo nagkakipag-chat sa mga subscribers, sa mga prospects, sa mga sa customers, syempre using Facebook page. Wala tayong ibang pag-usapan kundi Facebook page lang. If you have other platforms like any live chat tool, okay lang yun. But for now, we will talk about Facebook page. No? How would we do that? So, meron tayong mga system na actually, in fact, pag sa course, no, pag meron kayong program na tinuturo yon, no, yung mga lahat ng scripts na yon, paano mo siya i-determine para masabihin na okay, kailangan nating bentahan, and then paano sila i-save. Kaya meron ka ng mga team, meron ka ng mga sales rep, yung mga yan. So yung magko-follow up. So mahalaga yung mga yon, but we need to understand ano bang kailangan, how to follow up leads and convert them to sales. So first things first, no, we need to determine muna yung customer journey. Okay, let's determine the customer journey in every flow na meron tayo. So ano po yung sabihin ng customer journey? If you followed yung ating mga previous training, ating pinag-usapan po yung tinatawag na sales funnel. So, pwedeng marketing funnel. So, ibig sabihin po, ito yung flow ng journey ng tao. So, nung nakita nila yung post mo na kung saan isinisigaw mo yung product mo, nasaan na sila banda? Nakakakita pa lang ba nila ng product? Napuntahan ba nila yung product? Sabi natin, totoong market yan, no? Nahawakan ba nila yung product? Naitanong ba nila na kung magkano? Nagtanong ba sila na ano pa ba yung kasunod nito? Pinakita mo na ba sa kanila yung match? Okay, yung mga combo nila? O yung mga features and benefits? Okay, pinakita mo na ba, si kapitbahay, gumagamit niya. Ito yung mga reviews, no? Yung mga testimonials. So, yun yung mga journey. So, binigay niya na ba yung bayad niya? Binigay niya ba yung phone number niya? Address niya? We need to determine those customer journey para yung pag-follow up ng leads, no, hindi nyo alam. Yung leads, ito yung mga tao na nagbigay ng information sa'yo in exchange ng information mo.
Okay? Information ng product, information ng store or ng brand or company. Okay? So dapat meron silang binibigay in exchange ng gusto nilang kunin. So para nag-exchange kayo, dito nagkakaroon yung trade. Kaya nagiging lead sila para pwede mo silang i-follow up. So without you getting them first, mas nabigay ka ng value sa kanila, hindi ka makaka-follow up kasi hindi mo alam nasan siya sa customer journey. So you need to determine yung customer journey. So kung magpa-follow up ka, tapos yung finallow up mo pala is bagong subscriber, and then I think hindi siya follow up. Diba? So kailangan natin matukoy mismo yun. So paano matutukoy yun? So yun ang malaking tanong. No? Paano matutukoy yun? So mamaya we will show you that. But you need, number one, kailangan mong ma-determine mo na yung customer journey. Kasi magmamatch yung mismong sinasabi mo, yung follow-up mo, yung timing, di ba? May mga timing, and then, ano yung history ng inyong mga pinag-usapan. So, number two, andyan yung put everything in context. So, if you want to follow up, tapos i-convert mo sa sale, ibig sabihin gusto mo silang bentahan. So, kung maalala natin yung sales funnel ulit, yung ating flow, mahirap bentahan agad yung tao sa simula. Most probably, hindi yan bibili. 90% or 99% of the time, I think the coaches here would really agree. Hindi yan agad bibili sa'yo kapag pinakita mo yung product. So, syempre, gusto natin ng sell, then buy, but hindi siya nag-work in 100% of the time. Okay? So if we put everything in context, like pinakita mo yung ad, pinakita mo, nagpakilala ka that you have this solution to their problem, and then next na post naman, or next na flow, or next part ng post mo, pinakita mo is yung the benefit at paano nila kukunin. Either just click this, then click that. And then if you message them, mahalaga, nasasabihin mo, dahil kinlik mo to, dahil pinuntahan mo to, dahil tinanong mo to, ito po yung sagot namin. Thank you. And then, thank you for waiting. Or, diba? It's a customer service thing. You put everything in context na nag-click ka. Isa pa lang kiniklik mong image. Isa pa lang kiniklik mong, o tinatanong mong product info. We want to give you another one. Pero kung wala pa siyang kiniklik, okay, 50% off po ito. Bili na po kayo, bukas hindi na siya 50%. So parang sabihin niya na parang wala pa akong tinatanong, ba't bila na lang nagbenta? Yes, kung ang journey niya sa kanya, customer journey niya is madami na siya ng tinignan na products, that's fine. But kung pumunta sila sa'yo, that lead mo sila, you need to put them sa iyong funnel. Okay? Then number 3, you have a detailed and organized customer service system. So, sa experience, sino pwedeng sumagot mga bro on the third part? Have a detailed and organized customer service system. Kailangan ba dito ng ano yung pwede nyo ibigay bro ng mga system na to? Siya pa pwede, bro. Yes, ako bro. Sige, bro. Okay. Dito sa pag-follow up ng leads, tama si Bro DJ. You need to go back to your marketing or sales funnel talaga. Kasi yun yung point of reference mo to follow up them, di ba? Kung cold leads ba yan, warm na ba siya, or hot leads na ba siya, para alam mo yung tamang atake mo sa mga leads na yon or sa mga customers na yon at ma-convert mo into sales at mas maparami pa yung bibilhin nila. So, for example, short lang, gusto ko lang i-share yung paano namin na-follow up yung leads namin on cold market, yung mga cold audience namin. Syempre, mag-ads tayo, and then via ads, mag-view siya ng video or mag-engage lang siya sa ads mo. Pero it doesn't mean na bibili na siya. So how do you follow up them? Leads pa rin yun, di ba? So through paid ads, FB advertising pa rin. So through making your custom audience para mapakita mo ulit yung product mo na iba naman yung tono ng marketing or strategy mo na
may pakita mo ulit yung product mo. Nakita ko na to dati, di ba? So, maririmay ulit siya sa product mo na yon through follow-up. So, through your advertising ulit sa kanila para ma-retarget mo ulit sila. Pag warm audience naman na sila, it's either nakasubscribe na sila, it doesn't mean na bibili ulit sila. Kahit na maganda naman yung script mo, na-improve mo naman yung script mo, doesn't mean na yung mga iba, may mga customer talaga na bibili agad kasi naiintindihan na nila yung product, gusto nila yung benefits ng product, and then in-highlight mo kung paano sila matutulungan. Kung naset mo yun through automation o through the help of your staff or manual lang na pagsagot. Ngayon, ang pag-follow up mo na yun, napaka-importante yung tinatawag rin natin na filtering your subscribers, di ba? Kasi para alam mo yung tamang i-atake mo doon kapag naging subscriber mo na sila, kung sino na yung bumili at hindi bumili sa'yo. Ngayon, napakahirap rin kung mano-mano mo rin gagawin yon, or napakahirap rin kung babalik-balikan mo na mahirap yung filtering system mo, di ba? So talagang meron kang tamang sistema para in just a few clicks, malalaman mo na kung, eto pala, nag-inquire to dati sa akin last day. Eto pala, nag-inquire to 2 days ago. Eto pala, nag-inquire sa akin 3 days ago na siya. Parang gano'n. Or a month ago, a week ago, parang gano'n. So, alam mo yung tamang funneling mo kung ano yung ibibigay mo sa kanya na value or content, o nagpo-consume pa ba siya sa binibigay mong value sa kanya, pag-follow sa kanya, para naman hindi siya makulitan din sa pag-follow mo. And then kapag hindi na siya sa'yo, hindi porket bumili na, papabayaan mo na, di ba? So, to follow up that, so kailangan meron ka ulit na way to re-engage them. It's either via, hindi lang naman via through chat, it's either via SMS, kung kumuha ka ng mga emails nila, so via email marketing, diba? Or via call, pwede mo silang tawagan ulit to follow up them. Kung halimbawa consumable yung product mo or you will offer another product, yung mga yon. So all you need to do, yung sinabi nga ni Bro DJ, kailangan handa yung workforce mo dito kasi medyo madugo dito. So you need to train your staff talaga kung ano yung tamang spill nila, ano yung tamang sasabihin nila, and then kilala nila yung audience na kinakausap nila. And then yun, keep on improving your script based sa mga nakukuha mong feedback sa mga customers mo. Doon mapipino at marirefine yung mga script at magiging sagot mo. Yun, bro. Yes. So, yeah, nakita niyo. So, do you have something to add, Bro Edward? Ano, bro? Do you have something to add? Hindi, okay lang. All right. So let's move on, no? So ito yung mahalaga. So we need to really train staffs and agents, lalo na yung mga reply, no? And we need to really improve it. So let's move on to the next question. Na ito hot, no? So we will show you something. So number 2 is how to track all conversations. Which one, or non-buyers yet, and those buyers and repeat orders. So, sino dito sa inyo, type nyo lang yes, no? Sino dito yung nahihirapan i-track yung usapan? Sino ba yung nagtanong na yun? Uy, sino ba yung customer na yun nagtatanong? Tapos kukulitin mo yung kasama mo, no? O yung team mo. Na-follow up mo na ba sila? Sino ba yun? Anong pangalan? Or nilagay mo ba sila sa folder? Nilista mo ba sila? Baka kayo pa sa inyo na Google Sheet. So, sino yung may ganong problem right now? Sino nahihirapan sa part na yan? Type nyo nga. Meron ba dito sa inyo na problema yan? So, type nyo lang below, yes, no? Kung may problema. Yan, sabi nila. Okay, yes, relate, yes. Tama, di ba? Kasi, in fact, mamaya papakita namin sa inyo na meron mga ways, no, in the social platform mismo. But since ito yung nagiging problema, actually, we really need to know kung alam niyo po yung tinatawag na mga CRM or Customer Management Relationship, no? Yung may mga ganun kasi mga tool, mga software kung saan yung mga big companies
alam nila kung sino yung i-follow up nila. Alam din nila kung ano yung journey nila. Like, katulad niya na may nag-order ba sila, o dati ba silang customer, or ito, nag-inquire 3 beses, or ito, potential buyer talaga to, o ito, from this place, from this region. So, nalalaman yon so that yung team nila is aware kung sino ba yung kausapin nila, paano nila kausapin. So, since ito yung problema, no, yung pag-track which are non-buyers and buyers, tapos sino ba yung babalikan mo, then we will try to answer it right now. So number 1 is, una-una sa lahat, kailangan natin ng tools to answer that. Bro, yung slide, parang hindi na siya masyadong nakikita. Nawala ba? Yes, bro. Okay. Hold on. So, tanggalin ko lang. Yan, bro. Wala siyang, bro, nagpapakita ng slide. Okay. Guys, let us know kung ganun katulad nun meron kayong kikita ang no. So, refresh ko lang yung aking slide to make sure na tama po yung aking pinapakitang slide. So, hold on. Ayan, ang dami ng bro. Excited sa next question natin. Yes. Yan, dami nang nag-yes sa mga alright natin. Yan. So, mamaya guys, mag-entertain kami ng mga few questions related to yung mga topic natin ngayon. Feel free lang po na mag-type ng mga comment dyan sa comment section. Ayan, ayos na bro. Yan. Thank you guys sa paghihintay niyo, no. Sabi na yes. Alright, so sabi nga kanina, what do we need to track those? So unang-una, we need to use tools. Aminin natin sa lahat, if we have the right tools, di ba, then we can proceed and we can do such tasks. Like, kung bubuksan mo yung sa makina, syempre kailangan mo ng makina sa sasakyan. Okay? Kailangan mo syempre ng ng wrench, di ba? Kailangan mo ng yabe at meron mga sizes yon. So, with the right tools, yung goal natin, yung task o yung ating objective ay magiging tama. So, una sa lahat, kailangan natin ng objective. But for us to track yung mga conversations, we need to use the right tools. Mamaya, we will demo yung in the messenger part. We will show you, may mga screenshots tayo dito, kung paano mo gagawin siya sa messenger. But for now, we will tackle muna itong mga to. So, number 2 is we need to have a strategic tagging. So, in every conversation, tinatag natin yan. So, balikan natin yung basic. Pag nagpo-prospecting, meron niya mga notebook. So, ito, alam to ng mga salesman, yung mga network marketers, di ba? So, alam nila sino yung mga in-invite nila, di ba? Mga guests. So, okay, lagi ito. Naka-follow up 1 na ako. Ito, tinawagan ko to. Ito, may sales call tayo dito. Ito, may so, we need to have those tagging. At yung mga super organized sa tao, naglalagay sila ng yung mga sticky notes, di ba? So, ini-stick nila yan. And then sa kanilang mga board, ini-stick nila lahat yan. Because it's really important for us to know kung saan sila part. So, ililipat natin yung folder nila. So, igawin natin parehas lang yan sa isang platform. We are talking about Messenger or we're talking about conversational marketing sa social platform na Facebook. And if we have the right tools and we have the strategic tagging, then magiging effective yan. Hindi yung basta-basta sell. Pag pumasok yung tao, then sige, entertain natin, then bentahan. But we need to have also those things. Okay? So, like yung ating pinakita na tool nakaraan, like Pancake and POS, yan mga yan. So, those are tools na makakatulong. Like yung Pancake, siya yung conversation. Isang conversation platform, yung mga live chat platform, kung saan pwede mong i-organize katulad nito, no, yung as shown here, no. So gawa tayo ng pointer. As shown here, this is a screenshot nung version ng Pancake, no. Pwede kasi yung Pancake sa mobile and desktop. So para siya may mga folder, yung mga yan, then
Yung mga, syempre, yung mga nag-how much. So, may mga color coding. This is a really nice and organized way o system o tool na ginagamit ng mga sellers. In fact, ito match to sa Philippines kasi Southeast Asia, ito yung top na kung na-target kayo ni Facebook ng mga tools, si Pancake kasi isa sa mga promoted nila which is a premium partner ni Facebook when it comes to CRM o yung pag-process ng orders, sa conversation. Okay, kasi syempre, Facebook is still improving yung kanilang inbox o yung page inbox, but they have partnership with other companies like Pancake, which is really nice na pwede mo siyang i-organize. Okay? So, napupool niya lahat yan. So, for example, you have multiple shops. Kaya meron kang page 1, page 2, page 3, may branches ka, kung may mga partners ka pa. So, lahat yan sa isang platform lang. Like katulad ng Pancake. So sa isang platform na yan, pinupool niya yan. So this tool is really possible right now. Isipin mo, sabay-sabay na pages, sinasagot mo sila. And it's really hard to do that kung wala kang tools na ganun. Kung Facebook lang yan, yes, isang page. But if you're scaling or isang tao ka lang, nag-run ka ng madaming products, talagang dumami yung benta mo, how do you manage that? Use the right tools, Pancake. So, yung tagging niya is really nice, superb yung tagging kasi hindi lang dito, may mga color coding, meron silang mga grouping ng tagging, so yung status like, na-deliver na ba, or ano yung notification ng courier, no? Lahat siya nakatag yan. So, yes, natatrack niya pati yung courier. Okay? Meron mga supported couriers sa Philippines like Lazada, like, ano ba yun, bro? JNT, LBC, Ninja Van, yan. So, if you're using it, kaya nga sakto sa Philippines kung hindi ka gumagamit dito, tapos parang manual ka lang, why not try this para ma-consolidate mo lahat? Tapos yung data mo sa analytics mo para if you're reviewing it, yung tracking nyo, meron kayong strategy na pwedeng gawin. Okay? So, those are the nice tools. Alright. So, let's go to the last question. So, if that something that nag-answer ng question nyo, perhaps sa mga basic foundation, kasi medyo mahabang topic siya, that's why we are just summarizing it, but don't worry, stay until the end, then you will get some bonus for this. Kasi elaborate pa namin to ng mas maigi. Yan. Sa mga nakaka-relate dyan, if you're still using Facebook Inbox, sa tagging naman is, meron naman, di ba, actually, kaya lang mahirap dyan is, kapag bombarded ka ng mga messages, medyo mahirapan ka to filter yung mga messaging mo. So, yung importance po ng tinatawag natin na strategic tagging, yung mas makikilala mo yung customer mo. At saka, ang isa pa na maganda rito, kasi I'm using Pancake, may automatic tagging siya. So, for example, ang shipping status, ganun siya. So, ito na pala yung yung customer na to, out for delivery na pala yung status ng shipping niya. So automatic yan, it's not manually na naglalagay ka, pwede rin na ganun siya na tagging. And then yung maganda rin sa filtering system, yung which is the Pancake na ginagamit namin, is yung filtering niya, alam mo na, ito pala siya is inbox lang, ito pala is comment lang. Then matatag ko to na customer nito based on the last point of conversation namin. Ito nagbugo sa akin. Etong customer na to nag-inquire lang. Etong customer na to walang ibang ginawa kundi kung anong pinagsasabi, parang gano'n. Etong customer namin, loyal customer na to. So may strategic tagging na nandun. And then hindi lang yan, napaka very colorful. You can arrange them all. Yan, mas ma-modify pa natin yan. Then, lahat yan ng mga messages natin. Kasi sa akin nun, bro, I'm using the old way nun na FB Inbox. Actually, lahat naman tayo nagdaan dyan, gumamit tayo dyan. Yung, for example, the last day, yung kahapon or last week, mahirap mo siyang mag-scroll down ka pa Nasaan na kaya yung ganitong mga messages nung mga ganito? So, with this system, bro, with the Pancake, natin na just a few clicks,
pwedeng range of dates, pwedeng balikan mo yung dates na yon. So mababalikan mo yung mga messages na yon. And then you can combine those tags. So, halimbawa, na-deliver na customer mo, tapos ang tag mo pa is 3 beses nang nag-order. So you can follow up them easily, just a few clicks. So ganyan, yan yung sinasabi namin na strategic tagging para you can easily follow up your leads. So related talaga to sa unang question. Kung hindi mo ma-follow up yung leads mo, kung wala ka talagang strategic tagging, kasi mahirapan kang maghanap and then it will take you time. Ngayon, yung strategic tagging will save you time para sa pagsagot sa mga customers ninyo. Correct. That's really correct. So we hope that answers some of your questions. Tapos naging helpful siya sa inyo, okay? So we go to another question. How to track messenger sales in ads. All right? So natatrack nga ng messages ng isang tool like yung Pancake, no? Natatrack niya yung lahat ng conversation and also meron siyang in way na matrack din yung sales sa ads. So alam natin na sabihin natin din nyo alam in selling, no, it is always best kapag nag-advertise tayo. Kasi yung effort natin is mas less and kailangan mo lang lagyan ng budget. If you're syempre, in business side, you have to invest in your business. So, kung nag-ads ka, kumita ka, you have to reinvest it na mag-scale ka. Mas madami kang ma-reach sa tao. That's why we need advertising. And we will tell you, no, we will also show you how to do that. Meron tayong mga reserved na training for that. Paano mag-advertise. So, right now, kung nag-advertise ka, kung na-advertise mo na, actually, ito yung problema ng mga sellers. How do we track those sales sa ads? Kasi syempre, kailangan, alam ko yung pinapasok ko, nilay kong pera, alam ko pa paano, ano yung magkano lumalabas. So, merong return on ad spend. Yun ang pinakamalaga, no? Or, effective ba yung pinost ko, o yung binoost ko, o yung in-advertise ko, effective ba siya? Kasi messenger ako eh. Usually kasi guys, talagang merong way, pag website, meron niya matiyatawag na tracking pixel. So, yung mga pixel, may kanya-kanya silang mga action, may mga kanya-kanya silang triggers na tinatawag. But in Messenger kasi, since si Facebook, hindi niya pa nilalabas yung pinaka kailangan natin, no, yung tinatawag na conversions API, hindi pa siya talagang fully launched, but we have that way dati pa. No, ito yung naging problema ng dati pa. Yung, like Pancake, siya yung nakakasagot ng ganitong problem. So, how do we track that? First of all, we will show you yung tracking on a native messenger order fulfillment. So, sabi nga ni Brojen, ginagamit niya na to. Like, paano ginagamit siya sa Messenger, yung sa pages lang, no? So, there's a way. And number 2, I will show you yung offline event. Kaya rin, may nabenta ka na, for example, for a week or for a day, siguro 100 sales a day. And then, pwede mo siyang way na ibalik siya kay Facebook. Okay? Kung hindi ka gamit ng tools. But matrabaho siya. But ipapakita natin sa inyo paano siya gagawin. So, isa naman is yung using the third-party tools and advanced customer conversion and automation naman. So, ito yung sasabi namin sa inyo yung Pancake. We will show you that in a bit. So, is this something, yung last question natin, is this something na talagang nakaka-relate kayo? Okay? Sabihin nyo lang super para malaman natin na problema nyo rin siya para namang may sense yung ating yung ating next na question, yung last nating question. Type nyo super if yung tracking from Messenger to ads is important for you na malaman. We will show you these 3, no? Pwede nyo gawin actually right now. Pwede nyo lang gawin to kapag napanood nyo, nakita nyo yung sagot. But, okay, nakita ko na may super. So, I'll proceed na. So, I'll just wait for that and then we will proceed. So, pakita ko sa inyo yung tinatrack sa Messenger. Actually, madali lang naman siya. If you have a business page already, like yung last nating lesson, kung nasundan nyo, kung in-apply nyo siya, nag-create na kayo ng page, nag-create kayo ng store, so nagbenta kayo siguro ngayon. Alright? But kung paano mo siya i-fulfill, ibig sabihin may nag-order, kailangan mo fulfill yung order, siguro magbalot ka, sabihin mo na ship mo na, o nakamabalo yung bayad, and then di-deliver mo na. So,
if you open yung inyong Facebook page, no, meron doon inbox. At syempre, pag sumasagot kayo sa inbox, mas maganda kung nasa desktop na. Pero sa mobile phone, meron din naman to. So, meron yung tinatawag na activity. Okay, meron yung tinatawag na add activity. Pag kinlik nyo yung add activity, meron kayong mga choices dito eh. So, si Facebook, meron siyang sarili na actually, in fact, ito rin yung halos yung API na kinukuha ng mga software companies. But, iba kasi yun sa kanya, no? So, natively, ganito yung maging itsura. So, if you click like order is placed, and then meron ka na agad makifilter na sino yung mga nag-order, place na order. But, kung gagamit ka na native lang ni Facebook, kulang siya kasi wala siya nung tamang filtering. Kung sobrang dami na niyan, may hirapan ka talaga. Okay? So, yun nga. So, kaya mag-place ng order, makikita mo yan. But si customer, wala siya syempre makikita. And then, kung yan, naka-receive ka na ng payments, i-click mo lang yung receive payment naman, and then, sabi mo, confirmed na yung payment. And then, yung details, send mo, and then, you will process the order. Okay? And then, order ship, yan na, order ship naman. Tapos, meron kang i-review na details, and then, sabihin mo lang kung ano yung nangyari doon. So, kapag na-receive ito ng customer, ito na lalabas. So, hindi pala peso nalagay, dollars. Grabe mahal nito. Ano ba itong binibenta ko? Nike shoes. Hindi ko na-configure yung mismong native na currency. But, yun nga, 3,500 na Nike shoes. Okay? So, yan. Ganun sa native. Sa using offline events naman, ang offline events is you need to have an ad account. So, if you don't know ad account, no, we can tackle that. Meron tayong specific lesson for that. But, offline events is within an ad account. In fact, dapat meron kang business manager account. So, sa advertising, mahalagang malaman mo yan, yung mga business manager, ad account, kasi dyan ikot ang mundo ng, ng online selling, e-commerce, the whole, lalo na sa conversational marketing. So, kung pupunta ka sa events, no, or sa, ano ba tawag doon? Nawala na ako. Yep, sa events, and then pupunta ka sa upload event. So, andito yung offline event. So, offline events, meron siyang downloadable na format. So, sabihin, kailangan mo sundin to. So, lalagay mo yung mga sales mo dito, ano email niya, o phone number, yung address niya dito. Kung naka-Google Sheet ka lang, no? Or naka-Excel ka, nagpa-process ng orders, lalagay mo lahat ng mga places na yun. Kasi mahalaga to, kasi si Facebook, kapag in-upload mo sa kanya to, hahanapin niya yung tao na yun based dun sa email, based sa phone number, sa address, at ima-match niya yung i-attribute niya yung tao na to na nahanap niya, exact na nahanap niya, pati time, okay? Hahanapin niya yan doon sa advertisement mo. Kung yung advert mo is nag-match doon sa purchase na lumabas dito, ibig sabihin, korito, may purchase event ka. Ibig sabihin, i-attribute niya yun. Pero hindi ito 100%. Wala namang 100% talagang attribution. Match rate, ganun tinatawag doon. So, at least, meron siyang attribution na maibabalik. But hindi siya real time. Ibig sabihin, kailangan mong iayos lahat ng ganito, yung mga orders mo. Okay? Lahat ng mga customers mo, iayos mo ganyan. Bago mo siya i-upload kay Facebook, tapos hihintayin mo pa yung match, yung computation niya, and then hihintayin mo yung kanyang result. So, pwedeng everyday mo siya gagawin or pwedeng every week or every month. Okay? So, kung magkamali ka pa dito, like for example, nag-duplicate, mag-duplicate din yun. Okay? So, pero ito yung way. Actually, ginagawa ko to like sa eBay or sa e-commerce, ay sa Amazon. Ito rin yung way na ginagamit. But ngayon kasi may mga talagang automation na ginagamit. That's why we're thankful with the power of chatbots and yung mga software companies na to make this possible. Okay, but right now, hindi yun ang topic natin. So, yun nga, ito yung offline events. So, next thing is using a third-party tools plus advanced customer conversion and automation. So, just to tell you, no, pancake ang pag-uusapan natin dito, ito yung mga pwede nyong maging result. Okay, so, is this something that you're interested? Okay, so, just explain you a bit. So, impressions, like, ilan yung mga nakakita, and then nag-click sa advertisement, and then, may nag-message sa page. Tapos, may presyo yon. Per message, may presyo. So, ito, by default, nakikita to sa ads manager kung saan doon mo ginagawa yung ads and then yung mga metrics o yung mga result. So, papakita sa iyo kung magkano
and then papakita ko yung na-convert, yung mga purchases or on Facebook purchases, yung mga yan. So, and then makikita mo na yung tinatawag na ROAS. So, tandaan nyo yung mga term na yan, ROAS, Return on Ad Spend. So, from the journey na nag-message, papunta sa purchase, automated to mangyayari. So, hindi to offline events na i-upload mo pa or sa Facebook na isa-isahin mo to, ang hirap i-filter. But using the third-party tool like Pancake that we are introducing to you, na i-try nyo na, ganito pwede mangyari. So, these are some of the results na pwede namin pakita sa inyo. So, makita nyo, actually, this cost per message is really good kasi it's less than ₱1. Ibig sabihin, binabayad mo kay Facebook piso para makabenta ka. No? So, parang kung titignan mo dito, ilan yung purchase dito, tapos, di ba? And then, yung isang value ng binibenta is ₱32. Okay? So, ibig sabihin, sa dami ng yan, 31 purchases, kinita mo is 40. So, siguro spend mo dito mga, ano lang, kano ba to? ₱32. ₱30 kapalit ng 40,000 na kinita. So, that's how yung funnel na nag-work, no? Kung ganitong system ang ginagamit mo. So, yan. Same thing lang dito. Like, cost per messaging. Ito, panigurado ito cold campaign. Ito siguro mga warm na to. Sabihin, mga alam na yung product, so kaya ganito yung presyo, no? But pwede rin na mangyari yan sa cold, but you need to have a really good and appealing and catchy na targeting. So katulad yan, ito cold, normal to, and then ito yung mga value na pwede mong makuha. Alright, so that's really amazing if you're using a tool like this. So is this something na interested kayo, no? Alright, so let's move on. So, ganito rin yung makikita nyo sa tool sa loob, no? Ito yung tinatawag na POS o yung point of sales. Sabihin, dito kasi sa point of sales, parang yung cashier. So, pumila ka, ching, 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 scan code, parang ganon. It works like that. May mga listahan ka ng product sa loob, tapos minamatch mo na lang siya, and then paprocess mo yung order, and then fulfill. So, makikita mo lahat ng mga in-orders dito. So, makita nyo ako lahat nag-order or sino man nag-order. Testing lang kasi ito eh. But, ganito yung magiging itsura. Like, makita mo kung delivered or shipped na or yung bago siya o confirmed. Meron kang organized. So, sa akin, testing kasi ito, hindi siya organized. But in reality, makita mo yung color coding nito na maganda. Okay? So, you can also, makita mo yung sinong transport, no? Ninja Van, LBC, JNT, nandito lahat yan. Okay? At organized din yung mga address nila. Naka-organize yung street number and the barangay and then yung cities. Okay? Yun yung kagandahan doon. Naka-organize. Kung mag-filter ka, kung hanapin mo sino ba yung mga customers na nasa Las Piñas, o nasa Mandaluyong, nasa Tarlac, yan. Mafi-filter mo siya. Ngayon, pag filter mo siya, pwede mo siyang i-export, pwede mo siyang gamitin sa Facebook, ma-retarget mo sila, or pwede mong kausapin lang yung specific na mga tao na ito. Di ba? Ibig sabihin, really organized and strategic. Ang dami pang pwedeng strategy na pwede mong gawin dito. Like, pwede ka mag-filter ng based doon sa kanilang product na binili. Or kung kailan nila binili. Or kung meron kang promotion. Okay? So, pwede mo siyang gawin na ganyan. So, next thing, isang kagandahan, ito yung sabi naman sa iyo, paano matatrack using a third-party tool like Pancake. Sa POS, meron siyang setting na tinatawag dito sa notification, then Facebook. Nandito yung tinatawag na notice of Facebook event. Okay, so if you're using it right now, dito ka pupunta, no? Notice yung Facebook event, then mag-add ka dito, and then may add events on Facebook. Dito na yung magic. Okay, ito na yung magic na kailangan mo masterin. With a simple click, pipili ka, si user ba, si customer ba, ito yung journey. Nakita mo yung journey na to? New, waiting for printing, printed, packaging, waiting for pickup, ship, delivered. Which customer journey ang kailangang mag-trigger kung sila ba ay nag-view content, nag-add to cart, o nag-purchase? Type nyo naman dyan, wow. Type nyo naman, wow. Kung nawawa kayo dito. Kasi actually guys, mahirap itong gawin eh. Wala tayong gatong ibang tools na gumagawa nito. Okay? And in fact, this is a conversational marketing. Wala pa tayo sa chatbot. Wala pa tayo sa automation ng messages. It's just fulfilling the order
using Pancake as a tool, as a live chat tool na nag-manage ng madaming pages at pwedeng iba't ibang employee ang sumasagot. So if they, katulad nito, okay? If they put that as a waiting or a print na ba, kasi dito guys, pwede kasi mag-print parang, okay, kapag na-process yung order, piprint ko para kukunin sa warehouse, mga ganon. Kasi full stack full stack na POS of fulfillment din. So parang, okay, from here, and then, ipiprint yung waybill, and then, pwede kang mag-customize ng actually ng printing tsaka barcode Nandito lang din yun and then yung warehouse mo, iba't ibang warehouse, pwede kang maglagay. So, na-print na ba, na-package na ba, and then na-ship na ba, na-deliver, and then iti-trigger mo yan, na-purchase na syempre. Alright? Amazing ba? Amazing? Wow daw, grabe, wow. Yep. It's really amazing. That's why we are here and we want to show you this. And we really encourage you to really adapt and understand na ito ay best for Philippine market. Okay? There's no tool out there na gumagawa nito like kung chatbot kasi pag-uusapan natin guys, hindi to kayang gawin ng chatbot Okay? Hindi kasi design yung chatbot na gawin to like alam natin mga ibang chatbot dyan. But this is a complete and platform that can really answer lalo na sa fulfillment part. So ito dito mo siya gagawin. At hindi lang yun, like yung shipping and yung order status. Na-ship na ba ni JNT? Mag-automatic yan guys. Kapag na-ship ni JNT, magme-message sa messenger ng tao, hey, yung order mo has been created and will be shipped soon. So, hindi ito sa page mo, Wala kang gagawin. Hindi mo na kukulitin yung JNT or LBC na mag-manual ka ba, diba? Kasi mga customer, ano ba ang status ng order ko? Punta po kayo sa link na to kasi ito, lagay yung order ID. Very hassle. Pero ito, automatic, nagpa-fire. Actually, yung mga users, yung mga tinuruan namin, nagulat. Kasi, meron na automatic, hindi na ako kailangan mag-follow up ng order nila. Okay? So, wala na akong kasalanan kasi automatic na yan. Alright? So, yun nga. Kung palpak na yung order nila, andun din. Parehas lang din. Kasi real time to So, connected siya mismo kay JNT, kay LBC, kay Ninja Van, yung mga yan. Right? So, clap naman dyan. Clap naman tayo dyan if this is something na interesting for you, okay? So, para malaman natin na kayo na yun. yung kailangan ng Pancake. Ito yung Pancake na yung kailangan nyo. Pati yung order status, na-confirm ba ng mga employees nyo, automatic magpa-fire yun. Na-confirm na po yung orders nyo and then si-ship na siya ngayon. And then, na-ship na po yung order nyo, na-deliver na yung order nyo ni ganito. Okay? So, ito yung tracking ID. So, very, very automated na siya on this part. So, ito pa, yung mga tao na bawat customer journey, meron siyang tool, si Pancake, para gawin siyang custom audience. So, ibig sabihin, sabi ko nga, yung customer journey, yung funnel natin, yung mga tao na unang nakakita ng ad, dapat ang makikita niya is yung next step. Tapos, next step hanggang sa purchase. Ngayon, naka-purchase na, dapat hindi niya na makikita yung una niyang nakita na about the product kasi na-purchase niya na. So, gagawin mo dito is, pipili mo yung page mo, So, anong journey na siya? Nakabili na ba siya o buying intent? Siyempre, hindi mo papakita yung first mong advertisement. So, dito sa bawat conversation, each part of the conversation or an initiated ng isang sales rep o ng isang team o ikaw o a VA is pwede mo siyang gawing audience. Take note. Pwede mong gawing audience bawat letra o tinatype ng customer kasi pwede siyang initiated na tinag, ganito yan, Kunyari, ito, may usapan tayo dito, Ganito yung sa Pancake. Kiklik ko to, then, magiging custom audience na siya. O, di ba? Amazing ba yon? Hindi mo na kailangan i-export kasi, guys, sa advertisement kasi, kailangan mo i-export lahat yon Yung audience, kailangan mo munang i-export. Kasi kung gagamit ka lang ng plain na Facebook lang na ad manager, ang pwede mo lang kasing i-export doon is yung nag-message ba siya within 7 days, 15 days, yung mga ganyan. Or nag-engage ba sa page mo, yun lang kung, siyempre lahat ng tao yun. But ito, specific product, sa balikan ko,
Pwedeng specific product, running shoes, o specific category, or yung intent pa lang niya, o yung tinanong lang niya na how much, pang ilang how much na yan, tanggalin ko yan sa advertisement ko. Pwede yun. Okay? So, hindi ko nakakain sabihin lahat na, but yun lang yung ibig sabihin ko. So, pwede mong i-upload o synchronize lahat ito. Wala nang ibang gagawin. Siguro tutunga ka na lang or magbabalot na lang yung team mo at meron ka ng freedom na mag-scale. Alright? So, yan And then, makita nyo, no? Nakita nyo to? Ito yung ordering. So, pag nakarating sila dito, pwede mong i-process yung order, pipili ka ng product, and then i-click mo ulit yung kanilang magiging journey. Alright? So, kita nyo may mga color coding yan. So, ganito yung mismo yung itsura ng pancake kapag gumagamit ka na. So, nakita nyo tuloy. Alright, so this is something na really nice. Ang dami nag-clap, oh. Ang dami nag-clap. So, I think, ano ba to? May nagka-cry. Sino yung nag-cry? Naiiyak ba sa katuwa? Or nagkamali? Okay. So, is this something, guys, na nakakatulong sa inyo? It's 8:30, but I think you're still on fire. We're 83 viewers here. And I think, pumalo ba tayo ng 100? 100 viewers? May i-add ako, bro. Konti lang. Go, bro. Sige. Para sa mga viewers natin, no? I'm sure kung advertiser kayo, you are already aware sa impact na ginagawa ni Apple, the iOS 14 ad blocker. So, kapag nag-update ka ng OS mo sa Apple to iOS 14, i-allow ka ni Apple to block all the advertising ni Facebook para ma-prevent ang personalized ads or habulin ka ng mga advertisements ng mga businesses. So, ang kagandahan dito, bro, sa Messenger kasi it's a manual process that doesn't need any kind of tracking. So, hindi siya nabablock. So, kung let's say, kunyari, itong mga taggings na to, no? Once na tinag mo yung customer, automatic, naka-register na sila sa database mo and you can send sponsored message dito. Same goes sa messenger marketing, no? Kasi messenger marketing, it's more of converting customers inside the messenger chat. So once na may chat na si customer, it's impossible for them to block you anymore. Para na lang kung i-block nila yung messenger mo, di ba? So that's the advantage that I see. I think this channel will improve more in the future. Kaya sa amin, we are increasing our efforts to really improve our conversational marketing efforts. Kasi because of the iOS 14, it will be harder for website conversions to push a more accurate conversions. Kasi nabablock na siya ni Apple. Yeah, that's it. So, yan, kailangan nilang mag-improve dito rin. So, kailangan nilang mag-add ng channel. Yeah. So, Bro Jen, meron kang i-add? Yes, yes, bro. Ito, yung gaya ng sinabi ko kanina, grabe, parang just click mo lang yung mga dapat mong setup. Yung pinakita ni Bro DJ sa inyo na dun sa POS, I think makakatulong sa inyo yun kasi instead of manually encoding yung native na binanggit ni Bro DJ kanina, kasi doon i-encode mo pa yung mga prices, i-encode mo pa kung anong product na kinuha niya, mga ganun. This time, nagsisync na siya dito sa tool na to. At ang maganda, once na chinat mo siya, at saka may order siya, pupunta siya agad sa pinakita niya na POS kanina, na parang yung sinasabi na parang cashier, may nag-order sa'yo, then nandun na agad yung in-order niya sa'yo. Parang automatic na siya na nandun yung mga details. At ang maganda, pag automatic na nandun, upload mo lang yung mga tracking numbers from different couriers na nakalagay dito sa nakalagay sa Pancake. Then yun, automatic na rin na sinabi ni Bro DJ na may mag-follow up sa iyo sa mga customers mo, di ba? So ang customer journey nila napakaganda kasi once na napak yun, parang meron kang
alert sa kanila, messenger alert. Once na lumabas na yon sa courier na yon, sa branch na yon, meron ulit na alert yung customer mo. Once na out for delivery na, meron pa rin alert doon sa customer mo. Once na hindi niya na-send, halimbawa yung first attempt niya, mag-alert din yon. Tapos kung may mga ibang courier pa na naglalagay doon ng number, napaka-powerful talaga kasi malalagay niya rin yung variable na name ng rider, tapos name pa ng courier na nag-return na siya na pwede niyang tawagan, mga ganon. Tapos, at ang maganda sa part naman natin as advertisers, once na na-confirm mo yon, na order yon, na pinadala mo talaga, magfa-fire doon sa Facebook event, doon sa ads manager mo na as purchase, purchase yung customer na yon. So, makakount siya as purchase, then nandun na rin yung purchase value niya. So, makikita mo na doon yung pinakita ni Bro DJ kanina na mga return of ad spend mo, mga cost per purchase mo, and then makita mo rin doon kung ilan yung mga nag-purchase once na nakasave doon sa gumagamit tayo ng tool na to. Na hindi na natin na manually na ilalagay yung mga ganun na mga prices. And then ang maganda, few clicks lang kasi may bump siya na action. Few clicks lang. Once na trigger mo yon, then lahat na yon magkakaroon na ng proper tagging, then magpa-fire na rin dun sa ads manager mo. Ganun siya. So, napaka-amazing talaga. So, masasagot yung, parang saan ba nang gagaling yung mga purchases ko dito sa ads manager na to when it comes to messaging. Yan kasi ang problema na hindi tayo masyadong gumagaling ng messaging kasi ano ba to? Ano bang tinitignan ko? Cost per result ko ay cost per result ko, cost per new message ko, cost per messaging ko is mababa. Totoo ba talaga na mababa to? Nagko-convert ba talaga into sale? Parang ganun siya. Then, ang isa pang powerful feature nitong Pancake is you can filter yung mga ads mo with the ad ID. Tapos may proper tagging ka pa. So alam mo na, etong ad ID na to, may purchases pala to. So you can easily detect na itong ad ID na to, nag-convert siya. Ganun na makikita mo. Ayan, lahat matututunan niyo po sa mga other trainings natin how to set up that easily na hindi kayo mahihirapan.